Hay, ito na ang part 2 ng ating recap. Dahil sa hindi tinulungan ni Lord Grimm ang kanyang mga kasama, ito'y namatay lahat at tanging siya na lang ang natira. Pinatay at tinapos ni Lord Grimm ang Midnight Phantom Cat ng mag-isa. At siya ang unang nakapatay nito sa 10th server. Si Sleeping Moon, na may mapait na karanasan sa Green Forest, ay hayagang ininsulto si Lord Grimm. Sabay sabing hinayaan niyang mamatay ang kanyang koponan at ninakaw ang Midnight Phantom Cat. Pagkatapos umalis ni Yeshu sa dungeon, nagsimula siyang maghanap ng bagong team. Pero walang may gusto makipagkampihan sa kanya dahil na rin sa mga chismis na ipinakalat ni Sleeping Moon. Gayunpaman walang pakialam si Yeshu. Hinanap pa rin niya si Sleeping Moon, humiling ulit ito sa kanya na idagdag siya sa kanilang party. Nagdadalawang isip man sila pero tinanggap pa rin nila ito dahil sa plano nilang iwan si Yeshu sa lugar na yun at hayaang mapatay ito ng boss. Pagdating nila sa mismong lugar sobrang nagulantang at nagulat sa nasaksihan. Naging kabaliktaran ang nangyari sa naging plano nila, sa halip na saksihan nila ang pagpatay niya sa maraming kaaway nang hindi nangangailangan ng kanilang tulong. Dahil doon napagtanto nilang wala pala silang silbi kung totoosin. Maraming beses na nasa bulletin ang account ni Yeshu bilang Lord Grimm. Kaya unti-unti na siyang nakakakuha ng atensyon sa maraming guild. Ang unang nakapansin kay Yeshu ay ang Glowbrook Guild. Ang bawat profesional na player ay may kanya-kanyang guild. Kinokolekta ng mga guild ang mga kinakailangang materyales para sa pag-upgrade ng kanilang karakter. Sa pamamagitan nito magkakaroon sila ng maraming tagahanga na susuporta sa guild. Ang kanilang branch captain ng Glowbrook Guild sa 10th server ay may IGN na Blue Rain. Si Yeshu ay nakatanggap ng tadtad na mga imbitasyon ng mga kaibigan niya mula sa Blue Rain. Sa una pa lang sinusubukan niyang huwag pansinin ang mga ito. Ang Blue River ay nagpatuloy pa rin sa pangungulit, at sa huli, tinanggap na lang ito ni Yeshu. Naiintindihan niya kung bakit siya hinahanap at gustong makuha siya ni Blue Rain. Dahil na rin sa kadahilan ng ang nagawa niyang mapatay ang boss sa 10th server ay napakahalaga para sa isang guild. At alam rin ni Blue Rain na isang malaking factor si Yeshu na makahakot at makainganyo ng maraming mga fans. Kaya kung sasali si Yeshu, ang guild nila sa ika-10 server ang pinakamalakas at pinakamahusay. Tinanggap ni Yeshu ang imbitasyon ni Blue Rain. Dahil sa gusto niya ring ma-upgrade ang sandata na Myriad Manifestation Umbrella at ito'y nangangailangan ng maraming materyales. Hindi nag-atubiling tinanggap ni Blue Rain ang deal ni Yeshu at hinayaan muna siyang sumali. Nang magising si Yeshu at bumaba, nakita niyang nagpe-play sa isang malaking screen ng isang video tungkol kay Yekio ng One Autumn Leaf. Ibinahagi ng mismong video ang kasikatan at di mapapantayang galing ng dating excellent era captain, at ikinalungkot ng karamihan ang kanyang pagre-retiro. Ipinapakita sa screen ang kanyang mga pagsisikap sa nakalipas na 10 taon, ngunit wala na si Yekio. Si Yekio ang idolo ng lahat ng Glory player at sinamahan sila sa mga araw at gabi. Kaya ang kanyang pag-alis ay ikinalulungkot ng lahat ng mga manlalaro. Lumabas si Yeshu at nadatnan si Chen Guo na umiiyak. Binigyan niya si Chen Guo ng tissue at sabay na pinagmasdan ng magandang panahon. Sinabihan niya ito na kahit wala na si Yekio pero nandoon pa rin naman si Yeshu. Dahil sa pagre-retiro ni Yeshu, naghatid ito ng kalungkutan para sa mga manlalaro ng Glory. Kahit na ang pinakamainit na 10th server ay may mas kaunti na lang na mga manlalaro. Nahanap ni Yeshu si Blue Rain gaya ng ipinangako. Nagkasundo silang songkitin ng isang record na gagawin nila sa Frost Forest. Ipinaliwanag ni Yeshu sa koponan. Habang sila ay nasa dungeon na gamitin nila ang One Wave Rush kasama si Yeshu bilang mount na kukontrol sa alipores ng boss. Isang simpleng paraan na, kinakailangan lamang ng paghil at isang tangke na haharap sa boss. Naiintindihan ni Blue Rain ang gustong iparating nito ngunit hindi niya alam kung paano nila ito sisimulan. Matapos ipaliwanag ang lahat, si Yeshu ay agad na sumugod sa dungeon ng walang pag-alinlangan. Parami ng parami ang mga kalabang duwende. Ngunit lakas loob si Yeshu na mapagtagumpayan niya ang operasyon at ganap na maiwasan ang lahat ng pag-atake mula sa kalaban. Ang ginagawa ni Yeshu ay isang uri ng One Wave Rush na ginagawa lamang ng matataas na level na mandirigma. Ngunit umaasa si Yeshu na magagawa niya itong malampasan. Nahihirapan ang kasama niya na sabayan ito sa mga galaw niya habang inaakit at iniipon niya ang mga kalabang dewende. Sa puntong yun ginamit ng salamangkero ang kasanayan nito sa mahika at lumikha ng malaking swamp para mapatay ang lahat ng kalaban. Pagkatapos, sa wakas,
ipinakita ng system announcement ang isang bagong record na nakuha nila. Tinalo ng record na ito ang dating record na nagawa sa Herb Garden. Matapos ang quest na ginawa sa dungeon, gaya ng ipinangako binigyan ng mga manlalaro mula sa Bluebrook Guild si Yeshu ng mga ipinangakong item at higit pa. At ang kanilang intensyon ay pagsilbihan siya upang manatili at di na umalis sa kanilang guild, ngunit kalaunan ay umalis rin si Yeshu sa guild bago ito mangyari. Nang magising siya, ipinakilala si Yeshu kay Tangru na kaibigan ni Chen Guo. Sa kabila ng hindi nito masyado alam ang larong Glory, pero nagagawa niyang manalo laban sa mga old player gamit ang mabilis nito na mga kamay. Tinalo ni Tangru ang taong nakatalo kay Chen Guo ng 52 beses sa loob lamang ng 3 minuto. Kung hindi dahil kay Chen Guo, hindi siya interesadong maglaro ng larong Glory. Sa ngayon, ang abilidad ni Tangru ay nakakuha ng atensyon kay Yeshu. Nagpustahan sila ng 100 yuan kung sino sa kanila ang mananalo. Sa panahon ng laban, gumagamit si Yeshu ng mga taktika mula sa iba't ibang uri ng mga sandata na dala nito. Itinutok ni Tangru ang isang launcher shooting para may patama ito. Ngunit ginagamit ni Yeshu ang slide shovel upang maiwasan ang bala. Pag-iwas sa atake habang palapit ito sa target. Bahagyang naharangan ni Tangru ang pag-atake ni Yeshu, pagkatapos ay umatras para muling barilin. Gayunpaman, ang Myriad Manifestation Umbrella ni Yeshu ay naging isang sibat. Pagtaas ng kanyang pag-atake ng launcher, ang payong na iyon ay napaka-unpredictable, na nagbibigay problema at sakit sa ulo ng makakalaban. At nang matatapos na ang labanan ng dalawa, si Tangru, na hindi bihasa sa larong Glory, ay hindi alam kung paano sabayan ang nakakabaliw na pag-atake ni Yeshu. Natalo si Tangru, lumilitaw ang salitang Glory sa screen ni Yeshu. Ngunit si Tangru ay isang batang babae na hindi kayang tanggapin ang pagkatalo. Muli siyang tumaya ng 100 yuan at inaman ulit si Yeshu. Gayunpaman, maraming beses silang nagsagupaan at ganun rin karami ang naging talo ni Tangru. Pagkatapos ng ilang duelo, sinabi ni Yeshu kay Tangru na dapat nilang tapusin ito dahil maliwanag na hindi siya marunong maglaro. Ngunit sinabi rin niya kay Tangru na ang pagbase lamang sa bilis ng kamay ay hindi isang epektibong diskarte para sa paglalaro ng Glory. Ang larong Glory ay hindi ganon kasimple gaya ng iniisip niya. Ang mga salita ni Yeshu ay lubos na ikinagalit ni Tangru. Gusto niyang talunin si Yeshu sa larong ito, kaya humiling siya ng Glory account card mula kay Chen Guo. Kung interesado ka sa anime na ito, maaari kang mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng mga ganitong anime recaps. Maraming salamat!